Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, yung end-time prophet. Narito po kami, buong puso, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyo. Langisan mo po ang iyong banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus at sama-sama naming sinasaway, pinapalaya sa lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Una, tigit sa lahat po aking pinaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At nagpapabot po ako ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, the end-time prophet of God. At patuloy nating inaalala, we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family here and abroad. Isang mapagpalang umaga na po sa inyo lahat. We love you so much. At sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, ating live webcast viewers, buong mundo, maging dito po, lalo na po yung mga baguhan, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The word of the Lord endureth forever. Atin pong basahin mga 1 Peter chapter 1 verse 25. Amen. Dito po sa unang Pedro 1, talatay 25, ganito po ang pagkasulat. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabuting balita na ipinapangaral sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. But the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinapangaral sa inyo. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. Itinalaga ang propeta ng Diyos sa huling panahon upang sa Kanya ibigay ang karunungan, upang ihayag naman sa atin, ito'y may kapangyarihan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya naging makatotohanan Maraming nangangaral ng salita ng Diyos, ngunit wala po yung kapangyarihan. Kaya imbis yung tao makumbinsi, wala na, ayaw na, nadala. Pero dito, pag tinanggap mo ang mahal na Panginoon, sumayo ang kanyang banal na salita, palagay ko, sasabihin mo forever na lang Dahil alam mo, pag nagpatuloy ka, ang sabi po, ito'y mabubuting balita na ipinapangaral, ito'y magpakailanman hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya walang iwanan. Yung tumalikod at umalis dito, kawawa, nakakatakot na bagay ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. At sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, ito po, sabi nga, preaching the kingdom of God, teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him. Acts 28:31. Amen. Dito po sa aklat ng Magawa, Kapitulo 28, ang versikulo po ay 31. Na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Hesukristo ng buong katapangan. Walang sino mang nagbabawal sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po ang katangian ng ating dearly beloved pastor, ating dearly beloved assistant pastor. They fight a good fight of faith. They will die for the gospel. Ganyan katapang. Kaya pag nangaral with boldness, masasaktan ka, pero sa totoo lang, matatauhan ka. Lahat magsabing, praise the Lord. Na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Hesukristo ng buong katapangan. Walang sino mang nagbabawal sa Kanya.
atin pong i-refresh. Nung pasukin ng ating dearly beloved pastor, ang Talipaw Sulu para po sa kaganapan sa foreign hostages para maipanalangin, mapalaya. Bawal po talaga. Sabi ng governor, ang papasukin nyo ay tila impyerno. Ang mga tao ron ay tila mala, ang isip ay kasamaan. Mga minamahal ko. Ang sabi ng ating mahal na pastor, ano man ang mangyari, ang Diyos ang masusunod, hindi kayo. Amen. Sa himalang kapamaraanan, napasok po ang Talipaw Sulu para po sa peace mission na yan. Ang papasukin mo nga, mababangis na tao. Hindi takot ang ating dearly beloved pastor. Ipinangaral na may kapangyarihan. Dahil nangangailangan na yung mga tao ron, mga foreign hostages, nagkakasakit na, wala namang ospital dun. Tayo lang ang may kapangyarihan na ipapatong mo ang kamay mo sa may sakit. Gagaling Lahat magsabing praise the Lord. Di na kumbinse. Ang mga armas ng Abu Sayyaf, ayaw tumalab Ayaw pumutok Ibig sabihin, maging nakumbinse ang mga Abu Sayyaf. Maging ang mga military officer na mga Air Force, sila mismo nung nag-declare ng no man's land, kung kailan napalaya na lahat Saka sasabihin, pagsamasamahin ng patayin, pati ang mga member at sa pangunguna ng ni Evangelist Almeida with the 12 prayer warrior. Hindi po sila natakot dahil ang ebanghelyong pinangahawakan ay totoo. Hindi ng ordinaryong baril, mga bomba na ang inilaglag po ron. Ngunit, anong kapangyarihan meron ang ating mahal na Panginoon na kumbinsi yung mga Air Force officer na totoo nga ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dahil yung mga bombang ibinagsak nila, talaga pong kumbaga sa sabi niya, pinulbos. Pero baliwala yung mga bomba sa kanila dahil kapangyarihan ng Diyos ang kumilos. Walang sino mang nagbabawal sa Kanya. Gaano katapang ang ating dearly beloved pastor. Susuungin niya ang kamatayan. Ang sabi nga niya, kung ako lang ay bilyonaryo, babayaran ko ang bawat tao para lumapit ng tig-1 milyon. Makumbinsi niya lang. Kung kinakailan pasukin ko ang impyerno para mismong si Satanas, hayagan ng kabutihan ng Diyos, baka sakaling matauhan, wala na talagang yun na, kapalaran na ni Satanas yun Pero ganun katapang ating dearly beloved pastor, susuungin ang lahat. Sabi nga niya, for me to live is Christ and to die is gain. Yan ang pamantayan Kaya mapalad po tayo. Nagkaroon tayo na matapang na pastor na may pag-ibig sa bawat kaligtasan natin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ordinaryo ang pinapangaral. With power. Paano makumbinsi ang tao? Dito totoo. Pumunta kayo, gagaling ang karamdaman nyo. Sa ibang kongregasyon, ay hindi, may ospital kami, may mga doktor kaming i-refer. Sila magpapagaling sa inyo. Baliktad They're denying the power of God. Pero dito, we declare the power of God na siya ang dakilang manggagamot. Amen? Praise the Lord. Sabi nga po sa Ephesians chapter 1 verse 13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed that Holy Spirit of promise. Efeso, Kabanatang 1, talatang 13. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, Kapitulo 1, ang talatay 13. Na sa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinaktakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Amen. Amen. Ito ang katotohanan na tayo naman po, pagkarinig natin ng aral ng katotohanan, katotohanan po ang pinag-uusapan dito. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Malalaman mo ang katotohanan, palalayain ka ng katotohanan. Ikaw yung magiging mabuting nilalang, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal ko, ito po yung ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Kaligtasan mo yan, kaya ipamimigay mo rin. Sasabihin mo, gusto mo bang kaligtasan? Ito ang tunay na ebanghelyo.
Nasa kanya rin mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. Kaya nga mga sa panahon ngayon, kung mayaman ka, marami ka ng financial, sikat ka na, hindi yun dapat ipagmalaki. Bonus lang yon dahil tapat ka naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang pinakamalagang yumaman ka, yung pananampalataya. Dahil pag walang pananampalataya, hindi malulugod sa iyo ang Diyos. Yan ang katotohanan. Huwag maalis ang pananampalataya dahil yan ang unang reglamento ng kaligtasan. Pananampalataya. We live by faith. Kaya mga kapatiran dito, kahit walang-wala, maglakad kung saan. I walk by faith. Bakit? Dati akong lumpo maglakad na lang ako kahit walang pera. And they live by faith. Nung nabuhay sila sa pananampalataya, abay, andyan na, sunod-sunod na. Yung kahirapan, pinawi ng Diyos ngayon. Nagbibilang ng sasakyan. Lahat magsabing, praise the Lord. Ganyan ang ebanghelyo na ating tinanggap. At tayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ang Espiritu ng Diyos kailangang sumasa iyo. Dahil pag nahiwalay ka sa Espiritu ng Diyos, grieve not the Holy Spirit. Siyempre, pag nawala Espiritu ng ating malapayan, sino papasok? Yung Espiritu ng demonyo. Sabi nga, pag binalikan mo pa yung dati mo, 7 ang papasok, mas masahol ka pa sa dati. Huwag na mangyari yun. Manatili ang banal na Espiritu. Kaya ang dinideclare ng propeta ng Diyos, huwag a-absent. Ibig sabihin, dadalo ng dadalo upang ikaw ay maging matalino, maging matatag, handang makipagbaka sa labanang ito. Ang diablong si Satanas, siya ang talunan. Hindi ka na alipin niya. Alipin ka ng Diyos, ng mga Diyos. Panginoon ng Panginoon ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag sumayo ang banal na Espiritu, ay grabe, ang daming benepisyo. Payapa ka. Pag nanalangin ka, tumutugon ang ating mahal na Panginoon. Sa oras ng disgrasya, sumigaw kang hallelujah, praise the Lord, tatakas ang demonyo. Ano pa ba hanapin natin, mga minamahal ko? Tuturuan ka pang magtapat na ang pera na ibinibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon, gamitin yan, palabas, para sa ebanghelyo ng kaligtasan. Pag doon ka nakatuon, mga minamahal, lalong ibubuhos ng Diyos ang pagpapala sa iyo. Higit sa lahat, mga minamahal ko, ang langit, mansyon. Mga minamahal, hindi kayang tapatan yan na anuman sa lapi. Di ba? Dito, dumami sa lapi mo, dumami ang pera mo, dumami ang bahay mo. Anong pakikinabangan mo? Pag dumating ang mahal na Panginoon, madadala mo ba yan? Hindi po. Ang nais ng Diyos, gamitin mo ang lahat. Sarili mo, gamitin mo. Ihayag mo ang kabutihan ng Diyos. Yung mga financial na sobra-sobra na, pag dumating ang World War III, may i-withdraw nyo pa yan? No more. Mga minamahal ko, total, nasanay na tayo doon, sapat lang, okay na. Yung sobra, gamitin na. Wala nang panahon, mga minamahal ko. Ito yung time, ito yung wise na kaisipan na magtitipon ka ng kayamanan sa langit dahil pagdating, nahaharap ka sa ating mahal na Panginoon, kumusta na yung mission na pinagawa ko sa iyo? Hindi mo nagawa ang mission mo Questionable ka sa ating mahal na Panginoon. Titingnan niya kung nagampanan mo ang tungkulin mo bilang tunay na anak, liwanag sa mundong ito, asin sa matabang na mundong ito. Tiyak, pagpasok mo sa langit, magpapalakpakan pa nga mga anghel Amen? Praise the Lord. Good work, ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Na sa Kanya kayo rin naman, nung tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon, nandyan ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos, sumaatin ang banal na Espiritu. Sa lahat ng narito, siguraduhin lang na ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Umalis tayo dito sa church, nasa atin pa rin, mga minamahal ko, upang tayo ay makakilos na ang banal na Espiritu, siya ang magtuturo upang ikaw ay gumawa ng kabutihan sa kapwa mo. Higit sa lahat, ibigin mo ang Diyos na nagligtas sa iyo at iibigin mo ang pastor na nanalangin, nag-ayuno,
kaarawan niya. Pag iniibig mo ang isang tao, bibigyan mo siya ng regalo, mga minamahal ko. Ang pinakamahalang regalo, total yun naman ang mission eh. Jesus saves, Jesus heals. Doon tayo nakatutok eh. Magdala ka ng kaluluwa. Pa-birthday mo kay Mala Pastor. Amen? Kalakip niyan, sobra-sobra na yung pagpapala na pinansyal. Mga minamahal, pwedeng cash, birthday cash sa ating Mala Pastor. Tingnan po sa Hong Kong, mga minamahal, mga OFW lang sila. Huwag mong ginaganon sila, pero grabe ang pagpapala sa kanilang espiritual. Nakasulat doon, Happy birthday, Mala Pastor. Happy birthday, beloved Minister Podge. Tinipon nila yon bago mag-birthday, mga minamahal ko. Grabe ang pag-ibig nila sa propeta ng Diyos at sa ating beloved Minister Podge. Pinadala nila cash, birthday cash sa ating beloved pastor. Ganoon magmahal yung mga nasa ibang bansa. Dapat tayo na narito. Lalo tayong magmahal dahil kasama natin ang dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, mga minamahal ko. Nandyan ang kanilang panalangin. Kung wala ang panalangin nila sa pangunang panalangin ng aming ginagalang na pastor, sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal ng Panginoon Jesus, ikaw na mismo ang magpapatotoo. Kaya dito pinipigilan natin, i-shorten lang. Kasi ang daming patotoo talaga, sobra-sobra. Pero meron din pagsubok, konti lang yun. Yan ang katotohanan, kaya lalo tayong tumatatag. Amen? Palakpakan natin. Ay, huwag nang palakpak pala. Sorry. Nasanay kasi tayo, no? Magsabi na lang ng pabulong, hallelujah, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, in these last days, kung ang job lang si Satanas, ang proyekto niya, ang nais niya, ipahamak ang tao. Ideklara ang kasamaan through cellphone, through social media. Dalawa lang naman po ang nakapaloob ng social media. Text mo yung kung ano-ano mga group chat, kasamaan at kabutihan. Maging mga nakikita nyo sa Facebook, mga minamahal ko. Ngunit narito tayo sa side ng kabutihan. Jesus Miracle Crusade International Ministry, yan ang dapat nating nakatuon tayo. Na isang araw makita tayo, kabataan man, maging sino man, at least makita ng isang vlogger, nagtitinda ng mangga, talagang grabe ang kabanalan, pananalita sa kilos, o di na-i-vlog siya, ang daming viewer. Ganito pala ang mga tunay na dalagang Pilipina. Lahat pagsabing praise the Lord. Huwag nating ikahiya sa salita, sa gawa at katotohanan ang salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 1 verse 8, ang sabi po sa English, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Amen. Dito po sa aklat ng Pangalawang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 8. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka sa kahirapan, dahil sa Ebanghelyo ay sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Aalis tayo pagkatapos ng banal na gawain. May katabi ka, may kapitbahay kang may sakit, maging sino man, for whosoever will. Dahil ang Diyos naman, hindi naman nagtatangi ng tao. Ganon din ang maging kaugalian ng bawat isa. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo. Sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal ko, yung magiging bunga, minsan yun naman magpapatatag sa iyo. Dahil sa mga himalang gagawin ng ating mahal na Panginoon.
magiging katuwang natin sila. Magiging katibayan na merong Diyos, mga minamahal ko. Sa company, gusto nila mag-grow, ano? Maraming empleyado. Sa school, ganun din Maraming makagraduate. Ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, marami pa ang maligtas sa huling panahon. Ngunit, how will they know if we will not show them? Tell them. Kung dati-rati nakakapagsalita tayo ng hindi maganda o pinag-uusapan natin yung walang kabuluhan, why not? Let's talk about Jesus. Sino man ang makaharap nyo, bakit mo ikahihiya? Ang Diyos na tumawag sa iyo. Pinagaling ka, nagbago ang buhay mo, nagkaroon ka ng kapayapaan, guminhawa ka, lahat na ng pagpapala dumating sa iyo. Pagkatapos, magpatotoo, ayoko, nahihiya ako. Sabi ng mahal na Panginoon, this is mandatory. Mga minamahal ko, huwag ikahiya. Bagkus ihayag natin upang marami pa ang makakilala sa ating mahal na Panginoon. Oo, hindi, at least inihayag mo. Ayaw makinig, bahala siya. Pero tandaan niyo po yan, lahat ng mahayagan niyo ng kabutihan ng Diyos. Meron at meron Kumbaga sa pangingisda, tiyaga ka lang. Bingwit ng bingwit, minsan walang makuha, minsan meron, ganun talaga yun. Pero tandaan mo yan, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong mapagod sa paggawa na mabuti, sapagkat sa takdang panahon, aani rin kayo. Katulad ng magsasaka, tanim ng tanim, bumagyo, tanim uli. Mga minakalamidad, tanim uli, walang tigil Dahil alam nila, aani rin sila. Yan ang dapat pamantayan natin. Mga minamahal ko, tayo binigyan po ng pananalita upang maghayag ng kabutihan ng Diyos. Isa pong pipi at bingi na save po sa magitan ng himala. Naka-confine ng mami, inuwi, galing Taiwan. Pipi at bingi na bautismuhan sa pangalan ni Jesus, membro ng pamilya. Mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Sa magitan ng pagsenyas, naghahayag siya ng kabutihan ng Diyos. Challenge po sa atin yan, yung mga nakakapagsalita. Pero isang araw, pupunta tayo sa birthday ng mahal na pastor. May celebration sa dako ng Luneta. Sabi niya, sumenyas sasama ako. Paano narinig? Sabi niya, yun ang pagkakamali nyo. Ngayong araw na ito, after ng service, nakakarinig na ako. Yun ang senyas niya. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may paraan, mga minamahal. Kung nais mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Huwag natin sabihin, wala naman leaflets Mga minamahal, pwede ka naman magsalita, ako ay member ng Jesus Miracle Crusade. Meron akong karamdaman dati, ipatotoo mo lang Kung nais niyo po, buksan niyo ang aming live webcast sa magitan ng YouTube at Facebook. JMCAM, just log on, makikita niyo na dyan. I-search niyo kung nais niyo pagpalain. Mga minamahal. Pero kung nandyan naman leaflets, mas okay naman. Pero huwag natin idadahilan. Kasi magpapatotoo sana ako, walang leaflets. Hindi po yun, mga minamahal ko. Sa magitan ng pagpapatotoo nyo, i-guide nyo lang sila. Kaya i-memorize nyo. Araw ng TV program natin, alam nyo dapat. Laging ina-announce dito. Alam nyo yung radio program natin, di ibigay nyo po sa kanila. Diyan matutuwa ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Bagamat may pag-alimura yung ilan, pero pagtiisan natin dahil sabi ng banal na kasulatan, magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Pag nagawa natin yan, sasabihin ng ating mahal na Panginoon, mapapalad ang katulad mo. Revelation chapter 22, verse 14, blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates
into the city. Amen. Apokalipsis 22, talatay 14, ganito po ang pagkasulat. Mapapalad ang naghuhugas ng kanilang damit upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Pag ikaw pala dito sa mundong ito, inihahayag mo lagi ang kabutihan ng Diyos. Sinusunod mo ang kalooban ng Diyos kasi actually hindi ka makakapagpatotoo. Kung ikaw mismo, hindi mo nasusunod ang kalooban ng Diyos. May mga ilan dito. Yung iba nandun, may mga sakit eh. Pag tinanong mo, ilang gamot ang iniinom mo? Ilang taong ka na sa gawain? Brad, isa na lang. Mga minamahal ko, you're denying the power of God. Ano man ang mangyari, ang sabi ng ating dearly beloved pastor, ang ospital hindi na para sa atin. We live by faith. Ano man ang mangyari at ang Diyos, tutugon yan doon sa parang hindi mo na kaya. Pero nagsusumamo ka at the right time, doon na kikilos ang ating mahal na Panginoon at iiyak ka sa kagalakan, hindi pala ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang pananampalataya. Mga minamahal ko, at yan na pag nagawa mo, ihahayag mo ang kabutihan ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, may karapatan ka sa punong kahoy ng buhay. Makakapasok ka sa bayan sa magitan ng mga pintuan. Open ang langit sa iyo. Pag ikaw ay totoong tapat na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal, i-level up po natin ang ating mga sarili. Kaya nga lumalawak ang ating chapel. Ibig sabihin, magdadagdag ng marami pang kaluluwa. Amen? Praise the Lord. Yan po ang purpose. Susunod yan, i-extend po yan dahil dumadami ang kaluluwa. Ibig sabihin, hindi ka ba nagagalak doon? Ikaw at ako, tayong lahat, maiksi na yung panahon. Ang patutunguhan natin ay langit at buhay na wala hanggan. Lalo na ang ating mga unsaved loved ones, responsibilidad po natin yan. We will pray for them na isang araw makakilala rin sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa mga experiences, mga minamahal ko. Na-assign ako sa Hong Kong, pero nag-level up po ang aking faith lalo. Pagpasok, hirap kami, napagtagumpayan, napasok ng mga ospital, naihayag ang kabutihan ng Diyos, maging sa mga park, kahit saan, sa bus, sa LRT, international na kasi tayo ngayon eh. Kaya ikaw at ako, member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, we have the right na tumayo sa lahat sa buong mundo dahil ito'y kaganapan. And this gospel shall be preached unto all nations and the end shall come. Marami po ang natutuwa. Buti pa nga ron natutuwa dito sa Pilipinas. Yung iba nakasimangot Huhulihin ka pa ng gwardiya. Sisitahin ka. Pagtatawanan ka. Pero we are not ashamed of this gospel. Kaya doon nag-level up lalo. Sabi ko, kung kinakailan bawat ospital, narito kami. Tuwan-tuwa yung mga vlogger doon. Buti na lang merong Jesus Miracle Crusade na pumupunta sa mga ospital. Lahat magsabing, praise the Lord. Lastly po, ating beloved sister na natin, Christine, dahil tumanggap na. Comatose po siya. May 20. We were there. Through the prayer ng ating dearly beloved pastor, after 4 days, nagising. Tanggal lahat yung mga nakakabit sa katawan niya, mga minamahal ko. And we were not ashamed. Hanggang Isabela, tumanggap kayo magpabautismo. Naganap po lahat, pati yung anak niya. Bago kami umalis po ron, nilabas na sa ospital. Nandun niya, under therapy na lang, yung mga katawan niya lang, kamay, ganon. After 3 days, pinalaw uli, lalabas na po siya. At ang sabi niya, pag uwi ko sa aking employer, pagdating ng Sunday, I want to be baptized in the name of our dearest Jesus. Kaya nga mga minamahal, totoo, na sa huling panahon, walang makakagawa nito kundi
ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Inaanyayan natin ang mga baguhan, mga bisita, mga minamahal ko, upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen. Akin bigay pong buong pagkataon sa ating beloved Benedict for life. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, mga Panginoon. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga baguhan, mga bisita, tunay kayo pinagpala ng ating pong dakilang Diyos, sapagkat nasumpungan niyo po ang tunay at totoong gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating minamahal mga baguhan, mga webcast viewers, nasa kanilang mga tahanan, ngayon lamang natunghaya ng ganitong gawain, mayroon pong 4 na reglamento po ang kaligtasan. Upang kayo po'y makatiyak na inyong pong kaligtasan, kailangan masagawa niyo po o maghanap sa inyong buhay ang tinatawag na 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una po ang tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya, ito po ay paniniwala at pagkitiwala sa ating pong dakilang Diyos. Sa Diyos na bumaba mula sa langit, siya po ay nahayag bilang tao. Siya po ay nagdusa, namatay sa krus upang patunayan na siya po ay
nabuhay na maguli upang patunayan na siya po nag-iisang Diyos, walang iba, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangalawa po ay ang tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Na kinakailangan ng tao pagsisihan ng mga nagawa ng mga kasalanan. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwartian ng ating pong dakilang Diyos. Kaya kung nais mong magkamit ng kaligtasan, kinakailangan lumapit ka sa Diyos at magsisi sa lahat ng iyong mga nagawa mga pagkakasala. Ang makadiyos na pagsisisi, ito po ay pagtalikod sa makasalanang buhay at hindi mo nababalikan. At ang pangatlo, ito po ang tinatawag ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasabi dito sa mga gawa, Kapitulo 2, talatang 38, ang sabi dito, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang bautismo sa tubig, ito po ay hindi po paglipat sa panibagong relihiyon o anumang sikta, kundi ito po ay pagpapatuloy o pagkasakatuparan kung paano isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na nakalipas ang bautismo sa tubig. Kinakailangan maganap din sa atin mga mahal na tayo po'y mabautismo sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nasabi dito mga mahal, pagkat tayo na bautismuhan, unang-una mapapatawad yung ating mga kasalanan. At pagkatapos dito, sabi dito, tatanggapin daw natin ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, Diyos na po ang magsasagawa niyan. Kapag nagpatuloy kayo sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, yung bautismo ng Espiritu Santo na may palatandaan ng pagsasalta ng iba't ibang wika, kapag nagpatuloy ka sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, kayo din po ay babautismuhan ng banal na Espiritu. Ang gagawin niyo po sa mga oras na ito, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sundin niyo po ang panalangin na aking pong babanggitin. Sabihin niyo, dakilang Diyos, Amang Banal, sa pangalan ni Jesus, lubos pa ako nagkapasalamat na aking napakinggan ang iyong mga banal na salita. Mahal na Panginoong Jesus, ako po isang taong makasalanan. Ngunit ako nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula ako magkaisip hanggang sa mga sandaling ito. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Gawin pa akong tunay na anak mo sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo pa ako sa mga pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Hallelujah. Kami po manlangin po para sa inyo upang pagpahal namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mahal na Panginoon, sa unat panalangin na aming beloved pastor, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga tumanggap sa iyong dakilang pangalan, patawaan po ang bawat isa sa kanila, mahal na Panginoon, iligtas mo po sila, O Diyos, at isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tultol ng mga mahal sa ating banal na gawain, tayo dadako sa ating mga pangailangan at aking pong binibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Ordained Preacher, Fred Ignacio. God bless you, beloved Brother Benedict. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ang bilin lamang uli, mga minamahal, nating lalakas yung ating paghingi. Ang mga bagay hingin natin sa ating mga Panginoon. Huwag na tayo sumigaw, minamahal. Alam na ating mahal ang Panginoon kung anong kailangan ng bawat isa. Kaya tayo manalangin. Praise God. Hallelujah. Dagilit mo magpala namin Ama, Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, harito kami, Diyos, humingi ng tawad sa lahat po ng nagawa namin pagkukulang na kailan napagbigyan. Patawad po mala, Panginoon, kapag labis nagsisisi. Dalangin po ng Diyos ang kalakasan, kalusugan, pag-iingat o kapala. Mahabang buhay sa aming minamahal, hanggang ng Apostol Evangelista Willis Tad Almeda, ang banal na propeta,
the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral, lahat po ng mga gagawa, minamahal kapatiran sa buong dagdig, pagpalain mo kami. Batid namin, O Diyos, na wala pong imposible sa iyo. Wala po na kaya mong pagalingin ang cancer, ang leukemia, ang tuberculosis, diabetes. Hindi po maiksi ang kamay, na hindi mo ikawad ang kapakailangan ng bawat isa, at hindi po malayo yung pandinig, na hindi po marinig ang about hingin namin sa iyo. At sa iyong dakilang pangalan namin sinasawain, ang di mo yung nakaramdaman. Cast out. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Be healed in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pero ating dakilang Diyos, purihin ang ating pinakamamala Panginoon. Tanda po natin pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Tayo po ilubok sa 3 beses. Gawin po natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. At narito tayo minamahal ko sa mga announcement,